My name is Christopher Garcia Borja and from BS Cream 3B ng Divine Mercy. Ang mga tinakil natin nitong midterm is based on behavioral attitude. At ang number 1 dito ay active aggressive offenders. Ito po yung active offenders, active aggressive offenders. Ito po yung mga nakakommit ng crime na usually nakakasakit po sila ng isang tao, and then ginagawa po nila tong passion or paghihigante. Example na lamang po, nasaktan po ako ng isang person ng physically, then gaganti ako ng mas higit pa sa ginawa niya sa akin, then physically din. And ang sumunod, yung passive indicate offenders. Ito po yung pinerform mo yung acts in a penal laws. Kumbaga, ito po yung example, pinangakuan o kaya pinagbantaan po kita na papatayin kita or what, na gagawaan ng krimen para sa isang person. Ang pangatlo naman, based on state of mind po yun. Ito naman, rational offenders. Ito po yung may motive ka or intent na talagang gusto mong gawin yung krimen na yon. Dahil hindi lang bugso ng damdamin, talagang intent mo po siyang gawan ng krimen. And rational offenders, ito po yung mga nagawa mong krimen without knowing na quality and nature of this criminal act. Ang example ko po dito yung kunwari po, nasa taas ka po ng bahay nyo, then may paso po ron, na itulak mo po yung paso, then may nalaglagan, and namatay po yung nalaglagan. Ayun po, hindi mo po intent na napatayin po yung patayin mo po yung person, and then wala ka rin intention na patayin siya. Then yung number naman, based on propency or ordinary offenders, ito po yung mga hindi siya madalas gawin ng mga kriminal. Tulad, example na lang po nung basta yung hindi siya palaging ginagawa ng mga criminals. And ito naman, yung professional offenders. Yung professional offenders, ito po yung tulad na lamang po ng corruption sa kaban ng bayan. Yung mga professional na gumagawa ng krimen. Then sa number 4 naman, classicological classification. Number 1, yung emotional offenders. Ito po yung yung passion, anger or revenge, na naagawa siya ng krimen dahil sa kanyang emotion. Tulad na lang po na pag nadadala siya ng galit. Then yung non-emotional offender naman po, ito po yung yung hindi niya yung palagi niyang inuulit-ulit na gumawa ng krimen. Tulad po na lang yung palagi niya pong ginagawa. Yung financially, doon na po siya kumukuha ng pangailangan nila.
sa pang araw-araw. And yun lang po. Thank you.